po dun sa reports kanina, paano tutugunan ng gobyerno yung sinasabi, kakulangan po ng ating kagamitan, especially dun sa mga rescue operations? Kanina natanong nyo yung mga rubber boats, saan po kukuha yung gobyerno kung sakaling na gamit na lahat ng mga gamit ng ating mga agencies? Well, hindi pa nagamit lahat ng magagamit. We just were in contact with the Ombudsman. At kung tatandaan nyo, may kaso yung rubber boat sa PNP. So, merong inventory na 75. Pagka hindi ko pumayag na magagamit to, kaya nag-ebidensya nga ito sa kaso. So, sigurado lang na, well, by this afternoon, mag-deploy na ito 75 na ganda. At yung nagpapa-inventory na tayo, in case we need to bring in from other areas pa, like the Visayas, tatas natin. Sa pala po na, in contact with the mayor, humihingi siya na hindi na rubber boat. So meron ito mga volunteer fire groups na meron description natin sa boat. Parang wooden hull na yung magre-resist ng pumps. Siyempre pag pinasuko may mga communities baka sumasali dito sa mga bubong, antena, etc. So on the way na rin. Sir, marami pong lugar yung biha, kahit wala namang bagyo. Were you surprised na ganito kalaki yung in-enhance, di ba, nung winter habagat, yung ulan natin from Hiner, puro ulan tayo from last week. Yung lupa saturated na, yung ability to absorb, na waterlogged na siya. Tapos dumating nga, kagabi, nag-peak. Medyo na, meaning sa inyo, nakakasindakin nung dahil ang heavy natin is anything above 7.5 millimeters of rain. Kagabi, may at the peak, mabot ng 33 millimeters per hour. For how many hours? Short run. Pero ang layo sa 7. So what is important is, meron na tayong mga report sa ina na mga nasawin, nagramay tayo sa mga pamilya nila. Pero siguro sama ko na rin, nag-aapi na tayo, na meron mga tao kasing parang hindi sineryoso. Itong ulan na to. May report tayo ng mga nag-swimming at nalunod habang nagsiswimming. May kabataan pa yata, meron na heart attack. Meron yung dati, last time, di ba meron mga nagiinuman dahil malamig, etc. sa tatawid ng ilog na rumaragasa. Nadadagdagan yung endangerment ng ating mga rescue services. Meron rin yung mga ayaw iligas yung kanilang pamabahay, nasa second floor, na iba nasa bubong, na ngayon humingi na rescue, nagbabalik-balik yung ating rescue services. So, baka pwede, konti cooperation na naintindihan natin kung bakit gusto ng pangalagaan ng area. Pero siguro pinaka-importante yung buhay mo ng ating pangalagaan. Hindi lang ng mga tao pwede masalanta dito ulan na napakalakas. Pero isama na rin natin yung mga nagre-rescue. Huwag naman natin sila ilagay sa yung dagdag na risko dahil nga kailangan sila magbalik-balik sa iba't ibang lugar. Sir, but in general, are you satisfied with the efforts or the parang yung action po na ginawa ng mga concerned agencies today? Katulad sa Malabon, para may describe ko na, yung ating mayor Renta, naganda sila actually for 2,000 people. Pero sabi nga na, mga nabilimang barangay na affected ngayon, pati City Hall na rin ang naswimming na sila. Medyo talagang yung patong-patong yung ulan na napakalakas, na na-enhance pa. Yung kung pumasok yun kung tama-tanda mo, parang di ba mabagal sa papasok, na mabagal, talaga nag-iipon na lakas, binuhusan din natin, hindi pa natin napatuyo yung epekto niya, actually ginawin ito. Meron naman itong dagdag na ito. So, yung palagi ko napansin naman yun, wala tayong kahit sa natatanggap, kakatara pa, sumusubo. In short, pa nakakadagdag pa tayo doon sa kanang naka-ready na in place. Pero siyempre, parang describe natin, sa Marikina River, may binibrief ako. Yung upstream, ang amount is 5,000 cubic meters of water na babaksak. Ano ba yung 5,000 cubic meters? So, isa ng tanker truck na nagdi-deliver ng tubig, 5 cubic meters. So, 1,000 truck ang binubuhos. At kailangan may pupuntahan yan. Ngayon, sa totoo lang, gusto naman natin malaman ng tao na kung nangyari. Yung high tide natin, tinataya ay in about 30 minutes pa. O 1 o'clock. So, yung Marikina River, tataas pa na. Ilan yung
incrementally. 0.7. Mga 0.6 to 0.75 dadagdag ng Marikina River. Yung maski walang ulan, yung dating ulan na bumagsak upstream, siyempre bababa downstream. Okay? So may ulan tayo ngayon, pero pa yung dati, so nagsasama-sama na yan. By about 7 p.m., inaasahan natin ang bababa the critical level ulit yung Marikina River. So, what it is po, yung talagang may ulan na kailangan puntahan, dadaanan tayo muna rito bago. Pero yung kanina papunta dito, medyo yung konting good news naman. Yung isang kasamahan ko sa PSG na Palengke, yung bahal ko sa pinuntahan ng Palengke, yung pinaanan namin pa Palengke, yung komentary niya, wala ng tubig dito. Sana naman pagbalik namin, hindi bumalik yung tubig dito. Dahil lang yung evacuation center natin, kakasara lang, hindi na pinagbukasan dito. Yung warning, I think, came out as a from last night, no? Pero yung recommendation for the suspension of working classes by 4 a.m. today. Sir? Yes. Sir, you mentioned yung warning. Hi there. Sir, you mentioned the initial warning, the warnings and advisories were issued last night, but are you satisfied with the, kumbaga yung naipaalam sa publiko na grabe din posibleng maging epekto po ng bad weather? At yung kanina naman nandito ko sa briefing, pinaliwanag na bago to system, yung from dati di ba marami puro bagyo, storm signal ang klaro sa bawat Pilipino. Tapos last when it came about, I think I'm on record to say we need to improve exactly what yung all of these numbers mean. So, in-implement June in-implement, kanina binibriefing tayo sa color coding ng yellow, orange, and red. And they were very emphatic about saying that yung red na warning is in place already dahil talagang grabe itong ulan na papasok. So, may satisfied. Siyempre, it's a new system. Kailangan pa natin disseminate, but we'd like to ask your assistance to help disseminate to the people. Para kasi familiar tayo pag storm signal 1, 2, and 3. Ano ba ito color coding yung amount of rainfall? Okay. Sir, how about the immediate directives po that Well, yung muna ay naghahanap tayo ng assets nga, like the operation of Ombudsman, the COA, na nirelease to for use for this emergency, yung 75 boats that are presently undergoing an investigation. Tapos yung like also the various volunteer groups that have assisted government's efforts. Yung di ba, there's no way parang to prevent things like this happening. Although, ironically, itong araw na to, mag-brief ng anti-flood sana ang DPWH, specifically for the Marikina River system, which had to be postponed because we're dealing with this. Pero yung the initial briefing that I got today, napaka-doable no pinopropose. And the funds for it are not astronomical. So, in short, parang I'll wait for the proper, the formal briefing para mabigyan naman ang timetables. Kailan natin masasabi sa taong bayan na maiibsan itong dudod sa atin na panahon ng kanila. Well, ginagawa sa geohazard map. Baka pareho na display. Actually, upon our president, we like to enhance it. Kasi dati malawak na siya yung geohazard map. This will be part ng aming 3D mapping, which we have started. We will be starting. I mean, the actual mapping will be starting na. Nagano kami ng procurement of the necessary equipment at sisimulan na. Because of the 3D mapping, medyo may enhance natin talaga kung saan talaga yung mga geohazard. Pero we will be talking also with kanina ni James, baka scenario-driven na lang muna. Kasi ano yung bumaha ngayon, we will identify natin ano yung weather condition na katulad ng baha. Kaya eventually kung if we will be able to forecast yung weather condition will happen again, alalaman natin babaha ulit yun. So siguro we will start with that as part of it. May geohazard map kasi na 150,000 scale. Eh, napakalawak nun. Para bang kung may tinitirang kang litrato, sobrang wide angle siguro yung ginamit. Ano ba yung lens, macro na lens, na tututukan para tiyak na tiyak
1/10,000 scale ang ginagamit. Mas tiyak na ito yung pinaka-mapapanganib. Hindi yung i-generalize mo na yung buong 1/2 o 1/3 ito probinsya ito. Isi-specify mo sa dito yung talagang tagilid. Sino po ba yan? May timetable po ba yan? Well, imamapa mo yung buong Pilipinas. So, may time, ongoing na process to. Hindi ko meron pa tayong Siguro, Mr. President, siguro significantly next year, end of next year, significant. Hindi matatapos, pero Majority. malaki na ang matatapos. para majority of the significant areas. Pero hindi pa 100%. 7,100 islands. Lahat ng bundok, lahat ng bahari, lahat ng 18 river systems. Maraming ginagawa ang POST sabay-sabay. Sir, any message to the public, especially ba na kailangan na mag-evacuate and ayaw pa rin nila mag-evacuate? Mantigas ang tourism. Yung huwag po natin kalimutan, sa NCR na lang, ang population po natin daytime population po, may trabaho, 14 million, pero may 12 million na permanent residents dito. Yung kakayahan po ng gobyerno, may kakayahan, pero hindi naman po tinatawag sa English na infinite. So, ulitin ko lang ako, no? Yung mula, consider naman po nyo ang itsura ng ating MMDHL, natulog po ito siguro in the past 48 hours na 1 hour. Talaga ho, tuloy-tuloy ang pagkilos ng ating rescue services. Pero kailangan naman tayo makisama. No? Yung hindi naman ho siguro makatira, yung tumutulong sa atin, pahirapan natin, o ilalagay natin sila sa dagdag na peligro na pwede naman maiwasan kung may konti lang tayong cooperation. Eh doon po sa, kanina, narin naman po doon yung meron sa relief. No? May mga naka-in-place na, pero kailangan sa dami ng lugar na apektado sabay-sabay. Wala ko tayong natatanggap na balitang sasabi na hirapan tayo procure ng supplies. Yung sa pondo naman po, narin na rin ang ginastos so far is about 12 million pesos. Ang pondo ng Quick Reaction Fund is about 660 million. And of course, yung Calamity Fund is still on standby at roughly about 6 million. So, maski malawakan po yung kanina binabanggit na baka sa paligid ng Laguna Lake, baka 2 buwan, eh wala ko tayong kaba na yung hindi natin matutugunan yung pangailangan natin mga kababayan. Pero of course, yung hindi ko katanggap-tanggap na kada tagulan, parang pareho ng pareho sitwasyon. Kaya marami tayong ginagawa so far, tulad yung paghinto sa lagi, yung pagbabantay ito sa mining. Pero other than that, pero talaga kailangan gawin ng mga infrastruktura para ma-retard yung COVID sa iba't ibang mga lugar. Ngayon, ulitin ko lang ako, yung ginawa yung plano, ang masaklap, sana kanina yung briefing para magkaroon ng approval at maumpisahan na yung proseso para maitay yung infrastruktura doon. Pero naunahan tayo nito patong-patong na lang. Hindi ko na, yung enormous effect hasn't really stopped. At may pumasok na pinsan, kapatid itong seller. Sana man huwag yung 24 sabay-sabay. So sir, how would you picture yung anong nangyayari ngayon? Is it malakondoy mo ang nangyayari ngayon? Talaga ito, testigo ka ng mundo eh. Pati yung gobyerno nahirapan tumulong sa kababayan natin. Hindi ko sinasabi na dandalihan kami yan. Pero palagay ko, yung hindi kasi desperado ang pakiramdam ng tao ngayon. Ikaw na nagsabi na yung mga kababayan nating iba can afford na pabalikan yung ating rescue services. As opposed to dati talaga makaawa na tulungan sila, yung maabot na rescue services. Ngayon daw parang may kumpiyanto sila, nakaya sila balik-balikan. Pero siguro tiwala sa gobyerno ng dami kakayahan. Pero hindi ko lang ako, may kakayahan ng gobyerno, tao yung nag-rescue sa atin, huwag natin dagdag yung peligro sa mga tao tumutulong sa atin. Kung po sa malakas na ulan, the past 10 days, marami pa rin ng pasukan na naging pasukan. Marami sa kinolekta ng LMD, most other things. Pero hindi na natin. Yung trapong tuyo, may basa, pinakano mo yung basa, sisipsipin niya yung tubig, di ba? Yung trapong basa, hindi kasi dami ma-absorb na niya. Eh, ito pa nga natin, kung nag-absorb na natin ito ulan, water lang. Di ba? Hindi naman huminto yung ulan eh. May dinagdag pang panibagong system ngayon. So, sama-sama lahat yan. Hindi ko na nga, may intervention na dapat gagawin, may structural intervention. Pero itatayo yung struktura yan. Kailangan natin na certain approvals, yung mga lahat ng requisitos, yung ECC, yung lahat ng permits, bidding, awarding, etc. Hindi ganun hindi ura-uratang
bibili natin kung saan tindahang sambol yan at may kakawin. Yes. Sir, related po doon. Can you use the mic, sir? Sir, related po doon, meron po ba tayo ng, kumbaga pinaplano na pong long-term solution para po sa waste disposal naman po, proper waste disposal? Kasi alam naman po natin, medyo paulit-ulit na rin po na talabak pa rin yung mga nagtatapon sa mga waterways po natin, kaya lalo pong bumabaha. Sa Manila Bay din po noong last time. Ang ginagawa po natin talaga, pinupurso natin yung compliance ng Solid Waste Management Act, Republic Act 9003. And siguro kung mapupunan nyo, merong ngayon yung mga LGUs, Metro Manila to impose regulate yung plastic ban. So makakatulong po ito. But in the long run, siguro we need the use of technology. There are other sectors calling for semi-incineration para mabawasan ito. But it's still a long process. Although merong linear act, may Supreme Court decision na parang ibinto na inaalok. So lahat po ito pag-aaralan. Tsaka baka in the future yung waste into energy. Nasa London tayo, may kumpanya na deklaro na parang nakapasok sa dito sa proyekto niya. Kapag yung basura nagkaroon ng halaga, yun na rin yung magiging solusyon. Hindi na yung punitive. Kaya gagawin may incentive na ayusin yung pag-collecta at pag-dispose. Sir, di ba parang kailangan din po more on information naman po sa tao ng proper, di ba matagal na rin naman po siyang dinidiscuss, pero parang hindi po kasi ganun na-implement po yung tungkol sa proper disposal po pagdating po sa pag-educate po sa mga tao. Like yung segregation po, di ba po yung mga nabubulok din nabubulok. Meron po tayong nakikita mga basura na ganun, pero parang hindi naman po rin nasusunod po siya. Ano pong parang plano po natin na gagawin po? Ang pinamuna ko, pagtulungan natin, sinasabi mo kasi information, kayo yung pinaka-conduit natin para ma-inform sila. May enforcement na pinakita ng ating MMDA chair. Tapos yung pangatlo nga siguro, di ba? Ito ang waste into energy. Mr. President, based on the briefing today, ano po yung mga aspeto na medyo hindi pa kayo kontento at kailangan pang i-improve in terms of disaster preparedness? Yung sa hindi pa kontento, katulad nga nung kanina yung color coding doon sa una, no? Ewan kung ilan sa atin dito ang pamilyar na. Kayo magdi-disseminate ng information, di pa kayo ganun kapamilyar. So, more dissemination campaign para yung maintindihan natin. Kaya ganun. Kaya tanong ko kayo ngayon, ilan ba ang quantity ng 1 millimeter of rain? Sino kayo makakasagot sa atin dito? Siyempre katabi ko sa kaliwa, masasagot niya. Pero hindi ganun kabibig sa taong bayan kung ano ibig sabihin. No? Pag yung 7.5 millimeters of rain, okay, hindi ganun kaklaro yun. So, at hindi naman siguro magandang sasabihin o equivalent yan na ankle deep, knee deep, thigh deep. Yeah. So, ang inaambiso natin, dumating yung punto na naiintindihan ng tao at tulad ng bagyo. Pag sinabi storm signal 1, ganito, ito expectations mo, 2, 3, etc. Pag dumating na yung color coding nga, ito ginagagamit tayo, yellow, orange, and red. No? Sino ba apektado? Ano ba epekto darating? Kailan madadama ito? Pag-umulan upstream, pag-umulan sa tabi ko, etc. So yung dissemination na yun na kailangan natin talagang magawa. Pero kasabay nun, yung may knowledge na intindihan mo, isama na rin natin dito yung other things that have to be done, like structural things, no? That have to be addressed para nga hindi tayo at the mercy of the vagaries of weather. Mr. President, ano po ang buong instructions nyo ngayon? 50% pa raw flooded ang mga areas na binabanggit ninyo. Una-una, makikiusap ako sa iyo na huwag mong sasabihin 50% kung wala tayong ganun prueba. No? Yung, I don't think, I haven't gotten that report na 50% of all areas are flooded. Hindi nakakatulong sa taong bayan yan na yung remaining, iniisip nung nagtitira sila yung remaining 50% na malapit na rin bayan. Pangalawa, instructions pala ko nandito ko naman sa briefing, no? Napakaliwanag na dapat gawin. For instance, yung sa ating MMDA chief, sila nagde-deploy ng rescue services, masiguradong walang duplication. No? So may central body na nagdi-dispatch ng lahat ito rescue services ito para maka-maximize na coverage ng ating mga nagre-rescue. Sa DOST, continuous yung kanilang mga updates para anong aasahan ng taong bayan in terms of yung water levels at the affected areas. In case magka-problema tayo dito sa mga cellphones and other means of communications, chinek ko na rin ang facilities ng PNP through the radio network tsaka yung AFP na tinatawag na long lines na can keep us in touch everywhere.
instructions sa Air Force, for instance, as soon as the weather permits, no, they will do an inventory to make sure that yung mga other may areas na hindi na access to mga boats, mapuntahan kung meron tayong mga kababayan nandun. Pinapamonitor natin sa DSWD yung availability ng supplies na ginagamit nila para pack into relief goods. No? Kung meron disruption sa supply, abisuhan agad ng DTI to take appropriate actions kung sakasakaling may nag-hold, may nagtatago, etc. At mahaba pa yung listahan, subat tuloy-tuloy pa. I think everybody who is supposed to do something is doing what they're supposed to do and improving how they're doing what they're supposed to do. Mr. President, compared to the past administration's response sa Ondoy, ano po ba yung mga pinagbago na ngayon and do you think it's adequate na ba compared to the response? Pag nagsalita naman ako tungkol dyan, parang tinayo yung sarili namin ba kung nakakaya naman yan tayo. Kaya siguro taong bayan na magsabi kung may difference ngayon kaysa noon. But sir, yung improvements lang po. Well, I had a staff member, no, for instance, sa Ondoy, who it took us, and I was a senator at the time, and marami kaming alay, yung alay namin, yung mayor na kung saan siya nakatira, it still took 24 hours to get to that person. Tsaka parang may sense of helplessness kami noon, na nasa Mindanao ako at the time, na paano namin tutulungan itong aming kasamaan sa opisina. Ngayon parang bang ang dami nakaka-text sa atin, nagsasabi na din sila tulungan, at palagi ko naman na-aksyonan ka agad yun. So, and the rest, again, no, yung dito ko lang, meron ating lahat, evacuation center, hindi took some time to reopen. Parang technically meron kang preposition, nagamit na yung preposition stocks. Isinara, katulad yung kanina binabagit yung Secretary Suliman sa Paseco, napuksan kaagad at ready to receive it kaagad. Palagi ko medyo significant difference. Okay na po? Maraming salamat sa inyo.